Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang mga tagapagmana ng liwanag. Habang naglalakbay sina Mia, Lucia, at Damian, patungo sa mas malalayong bayan, naramdaman nilang lumalakas ang presensya ng kadiliman. Ang mga tao sa mga bayan na kanilang nadaanan ay tila nawawalan ng pag-asa. Marami ang nagkukwento ng mga pagkawala, at may ilan pang nagsasabing may mga aswang na namumuhay sa kanilang kalapit na lugar, nagpapanggap bilang tao. Sa isang baryo na tinatawag na Saklong, nagkaroon sila ng isang kakaibang engkwentro. Isang matandang lalaki, na kilala bilang Mang Elias, ang lumapit sa kanila habang sila ay nagpapahinga sa gilid ng gubat. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa espiritu ni Mia, at nagsalita siya ng may babala. Kayong mga nagdadala ng liwanag, dumating kayo sa tamang panahon. Subalit, ang inyong lakas ay hindi pa sapat. Ang dilim na paparating ay hindi basta may tutumba ng tapang at kagustuhan lamang. Kailangan nyo ng tagapagmana ng liwanag, ang siyang may kakayahang magbukas ng daan sa liwanag ng Diyos upang tuluyang puksain ang kadiliman. Nagulat si Mia at ang kanyang grupo. Tinanong niya si Mang Elias, sino ang tagapagmanang iyon? Paano namin siya matatagpuan? Ngumiti si Mang Elias at tumingin sa malayo. Ang tagapagmana ay nasa lugar kung saan nagsisimula ang dilim. Siya ay isang taong bumagsak sa kadiliman ngunit piniling bumangon. Hanapin niyo siya sa pugad ng lupa, kung saan ang mga espiritu ng kasamaan ay nagtitipon. Ang pugad ng lupa. Sumunod sina Mia, Lucia, at Damian sa direksyon na ibinigay ni Mang Elias. Napunta sila sa isang mapanganib na lugar, isang sinaunang kuwebo na nababalot ng mahika ng kadiliman. Sa labas pa lamang, naramdaman na nila ang bigat ng presensya ng mga masasamang nilalang. Habang naglalakad sila sa loob, nakita nila ang maraming anino na gumagalaw sa paligid, parang mga mata na nagmamasid sa kanila. Bigla silang hinarangan ng isang malaking nilalang na kahawig ng tao ngunit may mga pakpak at matatalim na kuko. Walang makakapasok dito, sabi ng nilalang sa isang malalim at malamig na boses. Naglakad si Mia sa harapan. Gamit ang kanyang natutunan mula sa mundo ng mga espiritu, lumikha siya ng isang ilusyon ng liwanag na nagbigay ng daan para makapasok sila sa loob ng kuweba. Habang naglalakad sila, natuklasan nilang ang pugad ng lupa ay hindi lamang pugad ng mga masasamang espiritu, kundi isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ng mga bumagsak ay nananatili. Sa gitna ng kuweba, natagpuan nila ang isang lalaki na nakagapos sa mga tanikala ng dilim. Ang kanyang katawan ay parang tinatakpan ng mga anino, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Mia, sabi ng lalaki, alam kong darating ka. Ako si Leandro, at ako ang itinalagang tagapagmana ng liwanag. Napansin ni Mia ang bigat ng kadiliman sa paligid ni Leandro. Tila nagdurusa siya mula sa mga kasalanan ng kanyang nakaraan. Lumapit siya at tinanong, bakit ka narito, Leandro? Ano ang nangyari sa iyo? Minahal ko ang kapangyarihan, at nagkamali ako. Naniwala akong magagamit ko ang kadiliman upang itama ang mali sa mundo, ngunit ako ang ginamit nito. Ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng maraming tao, at dito ako ikinulong ng mga espiritu ng dilim, paliwanag ni Leandro. Gamit ang kapangyarihan ni Mia at ng kanyang mga kasama, sinimulan nilang sirain ang mga tanikala na pumipigil kay Leandro. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga lakas, ang kapangyarihan ng kalikasan mula kay Lucia, ang kontrol sa tubig mula kay Damian, at ang ilusyon ni Mia. Ngunit habang ginagawa nila ito, nagsimulang lumitaw ang mga tagapagbantay ng dilim. Ang mga nilalang na parang halimaw mula sa anino ay sumugod sa kanila. Habang nakikipaglaban ang kanyang mga kasama, pinalakas ni Mia ang kanyang konsentrasyon. Inilapat niya ang kanyang kamay sa noo ni Leandro, at sabay silang pumasok sa mundo ng kanyang isipan. Doon, nakita ni Mia ang kanyang nakaraan, isang lalaking naghangad ng kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ngunit nahulog sa bitag ng kadiliman. Mia,
Sabi ni Leandro, hindi ko kayang magbago. Ako ay isang traidor. Huwag mong hayaang ang iyong nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan, sagot ni Mia. Ang liwanag ay laging nagbibigay ng panibagong simula. Sa huli, nagawa nilang sirain ang mga tanikala, at si Leandro ay muling nakalaya. Sa kanyang muling pagkabuhay, naglabas siya ng isang malakas na liwanag na tumaboy sa lahat ng nilalang ng dilim sa loob ng kuweba. Subalit, bago nila tuluyang lisanin ang pugad ng lupa, nagbigay ng babala si Leandro. Ang puwersa ni Kalintas at Mangkardo ay lalong lumalakas. Ang kanilang layunin ay hindi lamang sakupin ang mundo, kundi sirain ang balanse ng liwanag at dilim. Kailangan nating maghanda. Hindi ako sapat. Kailangan pa natin ng mas maraming tagapagtanggol. Sa pagbabalik nila sa bahay ng liwanag, ipinakilala ni Mia si Leandro sa iba. Alam nilang hindi magiging madali ang susunod na hakbang. Ngunit sa pagdagdag ng tagapagmana ng liwanag sa kanilang grupo, nagkaroon sila ng mas malaking tsansa na labanan ang paparating na digmaan. Habang nagpapahinga, nagbigay ng huling mensahe ang Diyos ng liwanag kay Mia. Mia, ang iyong misyon ay hindi lamang magtipon ng lakas. Kailangan mong maging gabay para sa mga nawawala. Ang digmaan ay darating, ngunit sa inyong pagkakaisa, maaari niyong ibalik ang kapayapaan sa mundo. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang bawat hakbang ay magdadala ng mas maraming hamon, ngunit dala nila ang liwanag ng pag-asa na hindi kailanman magpapahina sa kanilang loob. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.